Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Madeline De Leon, shoutout kay Richard Vasquez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2876 hanggang 2880. Makalipas ang isang araw, 2 araw na lang ang natitira para sa Fuji Summit. Walang palatandaan na humihina na ang talakayan sa Aeron. Sa kabaligtaran, ito ay nagiging mas at mas matindi. Gusto pa nga ng maraming tao na pumunta sa araw ng kompetisyon sa lalong madaling panahon upang makita kung ano ang kaya ng Han 3,000 na pinahahalagahan ng pamilya Yang. Sulit ang pamilya Yang na ilagay ang lahat ng pag-asa ng Fuji Summit sa kanya. Siyempre, dahil lang sa gusto nilang makita ito ay hindi nangangahulugan na sa tingin nila ay magkakaroon ng magandang performance ang Aeron. Pagkatapos ng lahat, ang Aeron ay 14 na taong gulang lamang, at ang mga manlalaro na dumalo sa Fuji Summit ay pawang nasa hustong gulang. Kung ang isang bata ay nakikipag-away sa isang matanda, hindi nila iniisip na maaari silang magkaroon ng mataas na rate ng panalo. Isang araw bago ang laro, dumating si Yanjun sa tirahan ng Aeron. Nang lumitaw si Yanjun, umalis si Shijing sa kadahilan ng lumabas para bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Lolo Yan, bakit ka nandito? Tanong ni Aeron kay Yanjun. Dadalo ka sa Fuji Summit bukas. Ngayon ang focus ng Yanjing ay nasa iyo. Pwede bang hindi kita puntahan? Yanjun ilang walang magawa sinabi, para sa bagay na ito, alam din niya ang ilang mga sorpresa. Fuji Summit ay ang pinakamataas na martial arts kompetisyon sa Yanjing, bawat taon upang lumahok sa mga tao, ay maaaring maging nangungunang eksperto, kahit na Yanjun nais na harapin ang naturang kompetisyon ay din nahihirapan, kaya hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa Aeron. Siyempre, nakita ni Yanjun ang lakas ng Aeron, ngunit bilang elder ni Aeron, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Lolo Yan, you don't have to worry about such trifles. I can make it. Nakangiting sabi ni Aeron. Alam kong magaling ka, ngunit bawat taon sa Fuji Summit, magkakaroon ng napakalakas na eksperto. Kailangan mong mag-ingat. Nagpapayo si Yanjun ng paraan. Lolo Yan, if I say that I don't care about this competition at all, at hindi ko man lang pinapansin ang mga sumasali dito, naniniwala ka ba? Sabi ni Aeron. Sumimangot si Yanjun. Aeron ang mayabang na ugali na ito, hindi pa niya nakita, ngunit ang ganitong uri ng pagmamataas, at may malakas na tiwala sa sarili, hinayaan nito si Yanjun na hindi maiwasan ang ilang pagdududa, hindi ba talaga siya nagbibiro? Ngunit anong uri ng lakas ang kailangan niyang makamit para hamakin ang Fuji Summit? Siyempre, gusto ni Lolo Yan na maniwala sa iyo, ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-iingat maaari kang manalo ng higit pa. At, kung talagang sumikat ka sa Fuji Summit, ang iyong buhay ay magbabago ng husay, sabi ni Yanjun. Kwalitatibong pagbabago. Han 3,000 naisip, marahil nahulaan ang pamamaga Jun bakit maaaring sabihin ito. Ang Apocalypse ay maghahanap ng mga mahuhusay na tao sa secular na mundo upang mag-iniksyon ng sariwang dugo sa Apocalypse. Natatakot ako na hindi makaligtaan ng Apocalypse ang isang napakalaking kaganapan tulad ng Fuji Summit, na nangangahulugang magkakaroon ng Apocalypse na nakatago sa madla, hanggat mahusay siyang gumaganap, maaari siyang pumasok sa Apocalypse. Ngunit hindi na kailangan ni Han Sanchen ng ganitong uri ng pagkakataon, dahil dati siyang malakas na tao sa antas ng Changqi Chanzi, at ngayon ang kanyang lakas, kahit na ito ay palitan ang posisyon ni Hilaw, ay walang problema. Gayunpaman, ang mga salita ni Yanjun ay nagpapaalala rin sa Aeron. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya sa pamilya Yang na siya ay isang malakas na tao. Sa katunayan, ang Aeron ay hindi nakilala ng Apocalypse.
Kung malantad ang kasinungalingang ito, natatakot ako na magkakaroon ng ilang mga hindi kinakailangang problema. Biglang kumunot ang noo ni Yanjun, sa kanyang opinyon, pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, tiyak na mag-uusisa ang Aaron kung bakit nagbago ang husay, ngunit nanahimik siya. Wala ka bang kaunting curiosity tungkol dito? Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagbago? Hindi maiwasang magtanong ni Yanjun. Ang Aaron ay hindi mausisa, ngunit siya ay mas malinaw kaysa kay Yanjun, ngunit ngayon ay hindi niya ito maipakita. Maaari lamang mabilis na sabihin, yan lolo, iniisip ko, ngunit hindi ko talaga maisip ito, o ikaw mas mabuting sabihin sa akin ng direkta. Yanjun marangal nodded, sinabi, gusto kong sabihin sa iyo ang bagay na ito, pag-aari sa napaka-confidential, mas mahusay na hindi mo madaling sabihin sa ibang tao. Seryosong tumango si Aaron. Susunod, maraming sinabi si Yanjun sa Aaron tungkol sa Apocalypse. Siyempre, ito ang narinig ni Yanjun. Kung tutuusin, siya mismo ay walang kontak sa Apocalypse, ilang piraso lamang ng sabi-sabi. Maraming maling paglalarawan tungkol sa Apocalypse. Ang Aaron ay hindi tumstigo laban kay Yanjun, ngunit nakinig ng mabuti. Nang matapos si Yanjun, ang Aaron ay nagpakita rin ng isang hitsura ng tandang, sinabi, yan lolo, hindi inaasahan na mayroong ganoong lugar sa mundo. Oo, Yanjun ay din ng isang mukha buntong hininga, sinabi, upang ang martial arts sa lahat ng mga paraan, may mga tao sa labas, sa mukha ng sinuman, ay hindi maaaring kinuha basta-basta. Thank you for reminding me. I will treat every opponent careful. Sabi ni Aaron. Tumingin si Yanjun sa oras. Halos oras na para bumalik sa looban ni Han. Tumayo siya at sinabing, babalik ako. Pupunta ako para manood ng laro mo bukas. Lolo yan, ihahatid na kita. Tumayo din si Aaron. Hindi, matanda na ako, ngunit hindi ako nawawala. Dahil doon, biglang huminto si Yanjun, nakakaalis lang, at sinabi kay Aaron, may isa pa akong gustong ipaalala sa iyo. Si Nangang Chenkyo ay may malalim na background, at siya ay isang taong gagantimpalaan. Ikaw ay dapat ingat. Ang tinatawag na background ay ang pamilyang Nangang, na matagal nang natanto ni Han Sanchen. Kapag desperado na si Nangang, malamang na pumunta siya sa Nangang Bolang para humingi ng tulong. Ngunit hindi masyadong nag-alala ang Aaron tungkol dito, dahil madaling pakitunguhan si Nangang Bolang. Ang ginawa lang niya ay pumasok sa Apocalypse. Hanggat alam niya ang hawakan, masupol ng Aaron ang iba nang hindi lumalaban. Ngunit hanggang ngayon, hindi alam ng Aaron ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Nangang Bolang, at ang presyong ibinayad niya para dito. Ang geocentric prison ay dulo lang ng iceberg, kaya hindi talaga maisip ni Han 3,000 kung ano ang gusto ni Nangang Bolang, para magawa niya ang lahat para dito. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yanjun, umuwi si Shi Jing sa tamang oras, at hindi niya tinanong si Yanjun kung bakit siya dumating. Nitong mga nakaraang araw, narinig din ni Shi Jing ang tungkol sa talakayan sa matataas na klase. Bagamat hindi niya alam kung bakit ginawa ito ng Aaron, alam niya na ang Aaron ay nagsimula na sa landas ng pagpapatunay sa kanyang sarili, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Tinanong ni Shi Jing si Aaron. Alinsunod sa hinala ng husay ni Shi Jing sa pagluluto, sinabi ni Aaron, sigurado ka bang umabot na sa puntong pwede na akong mag-order? Medyo nahihiya si Shi Jing. Kung tutusin, siya, kaunti lang ang natutunan niya, wala siyang specialty, o ako ang magdedesisyon, sabi ni Shi Jing. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ng Aaron. Wala siyang pakialam sa Wuji Summit bukas, ngunit nabalisa si Shi Jing dito kaya hindi siya makatulog. Hindi sigurado si Shi Jing kung anong uri ng pagganap ang maipapakita ng Aaron sa Wuji Summit, ngunit alam niya na ito ay isang pagkakataon para sa Aaron na patunayan ang kanyang sarili sa harap ng maraming pamilya. Kapag nabigo siya, malamang na mahulog siya sa bangin at hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumaligtad. Sa pagharap sa isang 14 na taong gulang na bata, si Shi Jing ay hindi masyadong umaasa, ngunit siya ay agad na umaasa na ang Aaron ay maaaring gumanap ng maayos. Umaasa na maaari niyang sampilan si Nangang Chenkyo sa mukha ng isang malakas na sampal, upang si Nangang Chenkyo ay magawa, unawain kung gaano katanga ang pagtingin sa Aaron. Kinaumagahan, biglang nagring ang telepono ni Shi Jing. Ito ay Han Cheng. Malinaw, si Han Cheng, tulad ni Shi Jing, ay hindi makatulog.
Para saan? Tahimik na sinabi ni Shi Jington, mula nang umalis siya sa pamilyang Han, at ang relasyon ni Han Cheng ay malapit ng magyayelo. Bukas 300 ang dadalo sa Wuji Summit. Hindi talaga ako makatulog. I think you might be the same as me, so I made a special call to ask. Sinabi ni Han Cheng na ang bilis ni Shi Jing sa pagsagot sa telepono ay napakabilis, na nagpapalam sa kanya na tama ang kanyang hula. Hindi makatulog si Shi Jing tulad niya. Alam mo ba kung paano siya aalagaan? Sabi ni Shi Jing na may pang-aalipusta. Mapait na ngumiti si Han Cheng. Napipilitin din siyang umalis ng bahay. Maaaring magalit si Shi Jing, ngunit hindi niya magawa. Kung tutuusin, siya ang pamilyang Han. Pagkaalis ni Han Tianyang, kailangan pa niyang suportahan ang kumpanya ng pamilya Han. Kahit sino pa ang inaasahan ni Nangang Chenkyo, maraming bagay sa yugtong ito ang kailangang harapin ni Han Cheng. Wife, my helplessness, hindi mo ba naiintindihan? Sabi ni Han Cheng, babae ako, paano ko maiintindihan? Kung wala ka ng ibang gagawin, I'll hang up. Sabi ni Shi Jing, alagaan mong mabuti ang Aaron. Kung tutuusin, anak din natin siya. Hindi talaga magandang hilingin sa kanya na huwag maging matapang. Hindi biro ang Wuji Summit. Kahit walang napatay, marami ang naging vegetative. Alam mo naman, iyon. Sabi ni Han Cheng. Matapos marinig ito, ibinaba ni Shi Jing ang tawag at ayaw nang makipag-usap kay Han Cheng. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog dahil sa kanyang pag-aalala. Bagamat ang Wuji Summit ay may malinaw na itinatakda na hindi niya kayang lumaban sa arena o ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang kalaban, ano ang pagkakaiba ng pagiging vegetative na tao sa pagiging patay? Si Shi Jing ay labis na nag-aalala na ang pinakamasamang resulta ay mangyayari sa Aaron. Naisip pa niyang pigilan ang Aaron na dumalo sa Wuji Summit. Ngunit ito ay isang pagkakataon para sa Aaron na patunayan ang kanyang sarili. Hindi mahanap ni Shi Jing ang anumang dahilan para hikayatin si Aaron na sumuko. Sa oras na ito, biglang tumayo si Shi Jing, pumunta sa tabi ng kama, lumuhad sa harap ng mataas na kabilugan ng buwan, Diyos ko, pagpalain mo ang Aaron, huwag mo siyang hayaang masaktan. Kinaumagahan, pagkabangon ng Aaron, naghanda na ng almusal si Shi Jing. Kahit simpleng itlog at gatas lang iyon, sapat na iyon para sa Aaron. Ma, may ginagawa ka ba ngayon? Tanong ni Aaron kay Shi Jing. Saglit na sinabi ni Shi Jing Leng, hindi, gusto mo bang samahan ka ng nanay mo? Anyway, it's okay. Let's go and see the excitement. Sabi ni Aaron. Well, hintayin mo ako, at lilinisin ko ito sa 1 minuto. Natapos si Shi Jing at nagmamadaling bumalik sa kwarto. Noong una, binalak ni Shi Jing na hintayin ang Aaron na mauna, at pagkatapos ay pumuslit sa lugar ng Wuji Summit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Aaron na kunin siya, kaya hindi na niya kailangang pumuslit. Ito ay palaging isang mahirap at matagal na bagay para sa mga kababaihan na lumabas, ngunit si Shi Jing ay tumagal ng wala pang 10 minuto upang matapos ito upang hindi maantala ang oras ng Aaron. Siya ay nagbihis ng napakasimple, ngunit ang kanyang pag-uugali ay nahayag, at ang kanyang maselang makeup ay napaka-komportable. Ang Aaron ay nag-isip tungkol sa isang tanong ng higit sa 1 beses. Paano mapapangasawa ni Han Cheng si Shi Jing? 2 tao sa hitsura, mayroong isang malaking agwat, sa wakas Aaron lamang nakuha ng isang sagot, iyon ay, ang Han pamilya ay mayaman. Bagamat ito ay walang galang kay Shi Jing, ang Aaron ay walang ibang maisip maliban dito. Ma, ano ang tingin mo sa tatay ko? Pabirong tanong ni Aaron. Mag-aasawa ang mayayaman, at layman din ang nanay ko. Pero noong hinabol ako ng tatay mo, matagal din siyang nagtagal. I was vaguely moved. Nakangiting sabi ni Shi Jing. Ang kasabihan na ang mayayaman ay ikakasal ang Aaron, ngunit ito ay isang katotohanan din. Ang mga taong walang pera ay nakikita lamang ito ng kanilang mga mata. Ito ay isang napakamakatotohanang problema. Pagkatapos nilang ibalik ito, umalis na sila sa bahay. Ang Wuji Summit ay ginanap sa isang suburb sa kanluran ng lungsod. Mayroong isang espesyal na lugar, at sa panahon ng Wuji Summit, ito ay abala. Halos lahat ng mayayaman sa Yanjing ay hindi makaligtaan ang engranding kaganapan na ito, na humahantong sa isang malaking bilang ng mga tao na dumadaloy sa mga lugar na kakaunti ang mga tao. Sa mga ordinaryong suburb,
Mula nang magsimula ang Wuji Summit, ang mga nagtitinda sa magkabilang panig ng kalsada ay masigasig na Nagel Alako, na bumubuo ng isang maunlad na tanawin. Wuzin, ang kaibigan na ipinakilala ko sa iyo ngayon ay isang napakayamang pangalawang henerasyon. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong qualification na pumunta dito. Kung ikaw ay mapalad na magustuhan kanya at magpakasal, sa isang mayamang pamilya sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan. Dalawang babae ang nakasuot ng sexy, partikular na kapansin-pansin, at isa sa kanila ay ang kapitbahay ni Aaron na si Wuzin. Nandito siya dahil sa best friend niya. Ngunit hindi pumunta dito si Wuzin para yumaman. Na-curious lang siya kung ano ang Wuji Summit, hindi mo ako maaaring ibenta. Masasabi ko sa iyo na pumunta ako dito para lang manood ng Wuji Summit. Hindi ko inisip na magkaroon ng anumang bagay sa sinuman. Sabi ni Wuzin. Tumawa ang kaibigang babae at sinabing, kahit gusto mo, kailangan mong tingnan kung gusto ng mga tao. Sa palagay mo ba ang mga mayamang pangalawang henerasyon na ito ay mga talunan na hindi pa nakakita ng magagandang babae? Ang mga babae sa paligid nila ay magkakagrupo. It's not so easy to take a fancy to you. That's good. I'm really afraid that he will take a fancy to me. Wuzin shriveled mouth to say. Sa oras na ito, may ilang batang lalaki na nagkaharap. Mukha silang matikas at sikat. Hindi sila simpleng mga karakter. Siyempre, ang pagpapakita dito ay nagpapakita na ng kanilang pambihirang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa mga ordinaryong tao na makakuha ng mga tiket sa Wuji Summit. Chen Xiao, ito ang aking matalik na kaibigan. Wuzin ang lalaking nagngangalang Chen Xiao ay tumingin kay Wuzin pataas at pababa na may ngiti sa kanyang mga mata at sinabing may malalim na kahulugan. Narinig kong sinabi ni Li Maomao na matagal na siyang may kaibigang babae na maganda. Kapag nakikita ko siya ngayon, ang ganda niya talaga. Si Wuzin ay hindi masyadong komportable sa mga mata ni Chen Xiao. Ang kanyang mga mata ay napaka-agresibo at ang kanyang intensyon ay medyo halata. Maomao, bigla akong hindi interesado sa Wuji Summit. Hayaan mo muna ako, sabi ni Wuzin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!